Nagbabalik ang Schoolmates. Reminder lang mga ka-schoolmates na in this episode, we're not dictating what's right or wrong. Kumbaga, gusto lang naman natin magkaroon ng intellectual conversation. We wanna get different points of views, no? And we're here to spark that conversation. Kaya once again, labanan ng utak, hindi ng galit, hindi ng ere. And of course, I'm sure, yung mga debaters natin, alam na yan. Kaya naman, Schoolmates, eto na yon. Magbabardagulan na tayo. Ready na ba? Ready! Ready? Parang di ma-ready yung energy na yan. Parang kinakabahan yung debaters. But anyway, bago yan, syempre, bago namin kayo i-hype, no, let's lay down the ground rules. Kasi syempre, kailangan natin malaman, no, paano nga ba natin gagawing maayos ang bardagulang ito? Panoorin po natin ito. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minuto yan na free-flow discussion, meaning bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. And that's it, Schoolmates. Ready na ba kayo? Once again? Wow, hinipe lang, no? Ready? Ready ka? Ready po. Ready na? Ready. Ready. Ayan. So, syempre, debaters, prepare yourselves because nandito na tayo sa kung saan malalaman natin ang unang tanong para sa ating pro side, no? So, sa pro side, meron kang 30 seconds to answer, pero magsisimulang bawasan ang lifeline mo. So, may magpa-flash po dyan sa screen nyo na lifeline, no? Pagsagot mo ng rebuttal ng ating kabilang panig. Ito ang unang katanungan. Dapat bang maging curriculum or ituro sa primary or secondary schools ang sex education? Ayun, para po sa akin, buong puso po kong naniniwala na dapat lang po ituro ang sex education sa ating curriculum sa level ng primary at secondary school. Bakit? Dahil para po sa akin, ito ay ating karapatang pantao. It is our right to have information to sexuality. It is our right to have education about this kind of topics. Karapatan natin malaman itong mga bagay na ito dahil ito yung isa sa mga bagay na nakakaapekto sa ating buhay. Importante na malaman natin itong mga topics na ito. Okay? Sige. Thanks, Genesis. Ikaw, Jenna, ano masasabi mo doon? While I do agree na karapatang pantao siya, dapat kailangan mas centralize at mas focus sa kabataan yung sex education in the sense na dapat nagsisimula ito sa ating mga tahanan. Okay. Dahil mas kilala ng mga magulang ang kanilang mga anak at compared mo sa mga guro na maraming hinahawakang bata. So mas centralized siya, mas personal at mas intimate dahil ayun ang nire-require sa isang subject na kasing sensitive as sex education. Wow, bilis si Jenna, no? So, sasagutin mo yung rebuttal na yun? Yes. Okay, go. While I do agree po na yung mga parents po, hindi po namin naalis yung kanilang karapatan as primary educator sa kanilang mga anak, we have to also understand na hindi lahat ng parents ay may time para sa kanilang mga anak. May mga times na kailangan nila umalis sa bahay para maghanap buhay, and may mga times na hindi na nila natututukan ang kanilang mga anak. So, if i-discuss natin itong sex education sa kanila na kailangan na tutok talaga, paano nila magagabayan yun kung mismong yung time na yun gusto na sa kanila? Jenna? Speaking of tutok, paano rin natin ma-ensure na natutukan ng maayos yung mga guro, yung mga students sa silid paaralan? Dahil sa curriculum na yun, ilang oras lang naman ang nilalaan ng mga guro at ilang oras lang din naman sa isang linggo natin nakikita yung mga guro natin in comparison sa amounts of times na nakakasama natin yung mga magulang natin. At hindi lang naman siya kailangan limited sa primary to secondary. Ang life skill na yon or yung kaalaman na yon ay pwedeng maituro through time. And hindi naman laging all the time busy yung magulang natin.
Mahalaga po siya na ituro po sa paaralan kasi ang curriculum po natin sa sex education ay standardized. Dumaan po yan sa consultation ng mga experts, dumaan po yan sa ating mga lawmakers. So lahat ng yun naka-align sa mismong values ng ating Filipino society. So mahalaga na ang mga guro ang magturo nito kasi lisensyado sila at professional sila. Hindi sila nilagay dyan sa subject na yan kasi dumaan din sila sa proseso dumaan din sila sa systematic na process. So, yun yung importante. Okay, Jenna? Well, hindi ko ina-undermine yung kakayahan ng ating mga guro, especially sa ating pampublikong mga paaralan. Mas epektibo talaga kung one-on-one talaga yung pagtuturo sa mga bata about sex education. Kasi again, yung mga guro, madami silang sections na hinahandle, marami silang mga classes na hinahandle, hindi nila nagagabayan ng maayos yung mga bata, hindi nila na-i-ensure na nagko-concentrate yung mga bata at may natututunan yung mga bata in comparison to parents na alam nila kung paano turuan yung bata na paano mag-focus. Okay, sige. May lifeline ka na lang na isa. Tutuloy mo pa ba to? Apa. Okay, sige, go. Ayun po. Para po sa akin po, although yung tahanan po kasi natin, marami din po kasing mga kaso po ng sexual abuse sa tahanan natin. So, if doon tayo magsisimula ng sex education sa kanila, paano na matututukan yun mismo ng mga magulang kung may mga ganong kaso na lumalabas po doon sa kanilang pagtuturo po ng mga bagay na yun, lalo na yung mga maselang bagay katulad ng sex education. So, paano kaya yun maiiyaan? Okay, Jenna. Magandang tanong yan kasi hindi lang naman limited sa mga magulang ang pagiging authoritative figure. It could be from a teacher or a guardian or just a person of authority you trust, like a guidance counselor or a social worker. And in cases like that, most of the time, meron talagang other person of authority na nasa kaso. Kasi it's a very sensitive case of sexual or domestic abuse. So social workers are there for a reason. And again, lisensyado rin sila at talagang nag-aral din sila on how to handle cases like this. Will you rebut or... I will rebut. Okay. Showdown. Okay. This is it, guys. You have 1 minute free-flowing discussion. We don't have any hand in this. Go. Ang sex education ay dapat ma-implement sa ating school dahil ito ang magbibigay tulay para sa ating mga estudyante ng kamulatan patungkol sa katotohanan at realidad ng buhay. Napaka-importante kasi ng sex education sa school kasi may equip yung ating learners. Ito yung magiging sandata nila laban sa mga kumakalat na disease like HIV diseases, sexually transmitted diseases, at marami pang mga infections. Pero paano sila magagabayan ng maayos kung again hindi nga nakapag-concentrate yung teacher kasi marami siyang hinahandle na students and hindi mo naman monitor yung students isa-isa. Kailangan nga mas intimate or mas personal yung pagtuturo ng as sensitive as sex education. Pero diba? kasi teacher sila Yeah. Trabaho nila yon. Professional Trabaho dapat nila. sila. Pero It's hindi their natin work nai-ensure na nagagawa nila. mag-multitask sa mga trabaho na yon. Kasi yun talaga yung pinaka-work nila. Kailangan alam nila sa sarili nila na itong papasukin lang trabaho nila, especially sex education pa yung pag-uusapan, kailangan alam nila i-juggle yung mga ganun. Alright. mga Okay, bagay. that's 1 minute. Okay. Sige. Gusto natin naman bigyan ng chance yung ating mga ka-teammates nila. So, palit muna tayo. Ibang round naman. Para sa ating pangalawang katanungan, so again, hindi naman natin nililimitahan, pwede niyong balikan kung ano yung sinabi ng mga teammates niyo kanina. But, to build on the question, ito yung pangalawa. So, handa na ba talaga yung Pilipinas dahil nabanggit niyo yung mga resources, oras, ayan. Handa nga ba, based on resources at training, yung mga teachers natin, na ma-implement ng maayos itong sex ed? Start. As para sa akin, handa na kasi na-implement na siya noong 2018. Nawalan lang ng focus kasi nagkaroon ng pandemya kung saan mas nag-focus yung mga tao doon. At about resource, ang DepEd ay naglabas na ng guidelines and modules na mapag-uusapan dito kung ano yung dapat malaman ng mga teachers. Kaya kanina, kung tinatanong ni Ma'am Jenna kung credible ba yung mga teachers, yes, kasi nagkakaroon ng maayos na pagsasalin para maging credible yung mga teachers natin na ituturo para sa mga nasa primary at secondary levels. Okay, you've exhausted your time? Okay, Lordine? May full-blown proof ba na nagpapakita na magana talaga yung sex ed in regards to that? Kasi sa Pilipinas talaga, systematically inferior tayo compared sa mga Western countries. So, lacking talaga tayo sa resources. Kasi more focus tayo sa mga ibang bagay. Infrastructure, sa mga sahod ng mga tao, and so on. Valid point. Would you Yeah. like to rebut that? Para sa akin, yes, maaaring iba yung sistema doon sa Western at pwede din dito sa Philippines.
Pero there are many ways. Pwede tayo magkaroon ngayon. Yung katulad sinasabi ko, magkakaroon tayo ng maayos na sistema o structure. Patuloy nating tutulungan ng ating mga guro upang maging fully prepared na sila para maturo nga natin yon sa mga nasa primary at secondary levels. So, walang kinalaman sa difference ng way dun sa Western or dito sa atin sa Philippines. Pero nasa atin yon kung paano natin siya execute. Paano natin ma-ensure yan kung yung adolescents, teen pregnancies ay nagra-rise pa rin? Kaya yung problema doon, we should be able to Able to? Able to? Able to? Yun, Would you like to exhaust that? Okay. Sinabi niya, nagra-rise on teenage pregnancy. That is the reason kung bakit kailangan natin ng sex education. Kasi maraming teenagers ang hindi pa ganun ka-educated. Okay. Kaya yes, yun yung nasabi niya, may nagra-rise on teenage pregnancy. Sama na rin natin yung mga very alarming na topics about HIV. Kaya ano yung paraan para gawin yun? Implement May natin yung proposal sex ka ba education. about it? Like for example, like if you're talking about it's not a foolproof way, how can you make it foolproof? Kasi since, going back to my point, systematically inferior tayo. So, yung problema kasi ng curriculum ng Pilipinas is, I feel like false, I think mali yung curriculum natin. So, we should rebuild our curriculum by itself, not on a sense where we use the model of Western countries, but our own, that in a Philippine context. So, dapat tutok talaga sa mga kabataan natin. Kaya nga natin yung binubuo kaya tayo mag-start from grade 1. So, ganun yung gagawin natin to rebuild. Mag-start tayo from grade 1, tuturo natin yung mga simple, which is yung kaya ng level of understanding nila. Then next, grade 4, pag-usapan yung puberty. Then next, panibago na naman kapag nasa high school na. After puberty, about relationship na, medyo going deeper na tayo. So, kaya yun, dahan-dahang build up lang para maging successful tayo. Okay. Para ma-implement yung sex education. Going back talaga sa argument ni Jenna, is dapat talaga sa tahanan talaga yung matutunan, yung sex ed. Dapat talaga doon mo una. So, if we're saying from grade 4 to grade 6 until so on, paakyat, na gradually na matutunan nila yung sex ed, puberty, and so on, does that, in a way, parang ipropromote ba natin ang Yes, sex? para sa akin kailangan, hindi natin siya pinopromote, tinuturuan natin sila. Yun nga, yung maliliit na bagay, may maayos na tayo ng foundation na build up. So, magulang, yes, may part pa rin sila, pero kapag mga teachers kasi, alam nila kung ano yung tama. Hindi ko naman sinasabing hindi alam ng magulang. We have a little bit more to elaborate on that. So, switch. Next muna tayo ng mga debaters. You have a lot of time to think about what you'd like to say, but I do think they've raised some valid points kanina. No? So, simulan naman natin, Josh and Zach. Do you have more to elaborate about what David and Lordaine said? Josh? Yes po. In terms of sabi niyo po is na-influensyan tayo ng Western. So, ang umpisa natin is yung sarili natin problem sa bansa natin. Bakit tayo mag-i-influence? Bakit natin titingnan yung problem ng ibang bansa na hindi nila kaya? Kaya nga gagawin natin dito sa Pilipinas kasi try natin, kaya natin gawin siya. Kumbaga, level by level is ma-educate natin yung mga estudyante na when it comes to sex education. Okay, sorry. I'd like to elaborate more on that. But then, Zach, ikaw muna. This is to more on question yung fundamentals ng sex education, right? Not to go out of the scope of the topic, but with every subject in the curriculum that we have from the primary to the secondary level, I think there's too many flaws that even students nowadays don't remember or don't get to apply these lessons that we learned. So what more about sex education? Na katungo na nga sinabi namin, hindi kayang tutukan ng mga teachers isa-isa ang mga estudyante, especially in a public school, right? Alright. Okay, Josh? Lahat naman ng project may flaws, pero doon pa rin tayo nakatingin sa positive aspect ng project na gagawin natin. Kaya nga sila naging teacher, kailangan nila mag-multitask sa mga gagawin nila. Like for example, pwede siya ituro sa MAPE. Like for example, yung health, pwede mo ipasok yung sex education doon. Like for example, naman sa science, pwede mo ipasok yung parts of the body doon. Kumbaga, hindi rin mag-exhaust ang teacher doon kasi nga, alam nila yung ginagawa nila kasi isa silang multitasker na teacher. Kumbaga, kaya nga sila nakagraduate kasi alam nila yan. Oh, damn. Okay, Zach. You are basing off on the technical and the status of what a teacher is. Yes, we understand itong profession nila. But in the reality, let's stick to reality. If you put a student in a classroom, in a public school, and then ask them kung ano ba talaga yung natutunan nila, na-apply ba talaga nila to,
if we go to the topic of sex education, something as sensitive and as vulnerable, do you really think na mapopromote ng health? Sorry. Okay, that's a valid question. Do you have an answer to that? I think mapopromote siya in ways na hindi mo dapat siya bigla-bigla ituturo sa bata. Kumbaga, kung level, kumbaga, what I learned in the understanding of self, kumbaga, level grade 2 or grade 2 and grade 1, kumbaga, mga simple basic lang na dapat malaman nila when it comes sa sex education. Then, pagdating nila ng grade 4 to high school is dapat doon kahit papaano is namomold na yung utak nila pagdating sa sex education. Kumbaga, yeah, we know that medyo hindi pa masyadong alam ng mga estudyante. Hold on. Okay, sige. Zach, you have 1 life left. Do you wanna rebut this? Yes. Okay. Okay. So, with the... Kanina pa, diba, pinag-uusapan natin yung foundation ng sex education. Now, let's go to the foundation of students themselves. Let's put wisdom, literature, understanding of humanities, right? Sa mga batang as early as grade 1. Mabigat na topic ang sex education. And nowadays, with students na hindi nga natututukan ng mga guro. All right. Sige. Sorry. I want to change. You're not answering the question. Give yourself some time to like really think of what to answer. Back to you guys, Genesis and Jenna. Do you want to continue what Josh and David are saying? They're trying to point out something, but I'm not hearing it. I need to hear it from you. If you're saying that hindi pa klaro or hindi pa kumbaga emotionally mature or in terms of wisdom, hindi pa kaya ng mga estudyante, how do you propose that we should actually do it? Tingin nyo ba safe na agad ituro yung sex ed sa elementary as early as grade 1 and grade 2? Because I've been hearing those sound bites from you na we can integrate it as early as grade 1 and grade 2. Simple or basic lang. Ano yun? Ano yung meaning ng simple or basic lang? Ano yung dapat malaman ng isang grade 1 at grade 2 about sex ed? Para po sa akin, sex is a natural part of life. But then like what's that grade 1 and grade 2 thing that they should know? Basic parts po. Basic parts of the body. Basic parts of the body and how they work po. Like for example po, di ba po tayo nung bata pa po tayo, may mga nanay po tayo na tinuturo na po, or okay, ito okay. ang puwet, Legit? diba? Baka tumawa? Diba? Baka Karen, hindi? Sometimes we use flowery words, Okay, diba? okay. Sometimes we use flowery words to describe those things. So yung mga simple little things na yun, pwede yung gamitin. Okay, Jenna. And it's good that you sinama mo yung talk about parents dito. Kasi kung nagagawa nila yon in other topics, what stops them from saying that in terms of sex ed, di ba? And with that, hindi dapat nalilimitahan, again, I would say this again and again, hindi dapat nalilimitahan lang sa classroom, okay? Okay. And for that, for a curriculum to be pushed, it would make parents think na, natututunan mo na yan sa school, ba't kailangan ko pa ituro sa'yo, tinuturo na yan. Paano nga kung, for example, hindi naman equipped ang... Okay. Would you want to answer that? Ayun po, para po sa akin, kaya nga po napaka-importante po talaga na yung sex education is talagang maturo sa school. Kasi we have those parents na nagtiteach ng introduction about sa sex. Sila ang primary, ang educators nun. And we have the teachers na nagko-continue ng pagtuturo na yun sa pagtaas ng level ng understanding nila into a technical aspect po. So, mas lalong lumalalim, nagkakaroon sila ng hand-in-hand partnership pagdating sa pagtuturo sa bata about sa sex. Okay, Jenna. Paano magkakaroon ng hand-in-hand partnership yung teacher sa mga estudyante nga? Kung for example, in public schools, kulang na kulang tayo sa resources, sobrang init, kulang-kulang yung materyales sa silid paaralan, sobrang underpaid yung mga teachers to the point na nadidemotivate na silang magturo. Paano yun? Paano nagkakaroon ng hand-in-hand connection yun? Kung karamihan ng public schools natin, kulang na kulang, hindi siya fit for studying. Diba? I think we're getting a little out of hand when it comes to the resources. If we focus on sex education, what I want to hear from the con team is why shouldn't it be teachers teaching and why should parents do it instead? Can you answer that for me, Jenna? Yes, because again, our teachers sadly are underpaid and overworked. And with that, they're kind of losing the motivation to be efficient at their jobs, sadly. And it's not their fault, okay? It's not their fault. We're all victims of a system here. And with that, hindi na naman nila natututukan na maayos yung bata. In comparison to parents where they know what makes their child tick, they know their children better than their teachers, right? They are in a comfortable space that the kids are comfortable around them because they're, yeah. Okay. You have one last lifeline.
Okay. Ayun po. Marami kasing studies ang nagsasabi na ang children ay hindi sila makapag-open up sa kanilang pamilya. Nahihirapan silang mag-open up kasi uncomfortable sila. Some children would like to say sexual things or sexual topics sa kanilang mga peers, sa kanilang mga friends, sa kanilang mga teachers. So, ayun, yun lang yung gusto kong i-point out is hindi lahat ng mga bata is komportable pag-usapan ang usaping sex, lalo na't may mga pamilya na strong ang kanilang reaction pagdating sa usapin ng sex. This is a showdown. Would you wanna take him up on this or would you wanna switch? Yeah. I want to go. Okay, game. All yours. All yours, guys. So when you said na mas comfortable yung mga bata sa mga peers nila, paano nga kung yung peers na yun is natutunan din yung sex ed through a teacher na sobrang demotivated magturo? Nayusok mo yung mga, parang nagiging ano lang siya, hindi siya efficient flow of communication and information. Kasi yung natutunan ng bata from a demotivated teacher, na kulang-kulang information na binibigay sa bata, napapasa yon. So in term, hindi naging holistic, hindi naging maganda yung pagkaka-absorb ng information ng bata through sex ed na dapat talaga concentrated and centralized. Kasi kailangan tutok na tutok talaga eh. Onting maling sabi mo lang about sex education, mga mali na yung mali na yung pag-iisip ng bata. Then kung gano'n, edi tanggalin na siya sa trabaho kasi Oh, hindi naman siya agad-agad. qualified eh. Hindi siya qualified sa work na yun. If that especially happened, kung yung a sex lot of education, a lot of teachers yung will be unemployed tinututukan, then. kung saan kailangan yung atensyon nila nandoon per time, per second, hindi siya qualified magturo kung gano'n. Edi palitan na siya. Palitan It's not ng really mas that they're not qualified. It's more like they're not being motivated enough. Kasi they're being underworked and they're being Okay. underpaid. All right. Sige. I think we're kind of going in circles with this entire new resource thing. I need a new perspective. Palit. Sige I pa. want a new one. But thanks, Jenna and Genesis, because that's really a perspective. That's a struggle of the teachers, no? So if you're demotivated, how will you care with your students, right? But I want to hear a fresh perspective. What about sex ed makes it qualified for a teacher or a parent to actually teach it? I don't want to hear resources. I don't want to hear like trainings. Or if you're talking about trainings, what kind of training should teachers have?